can't remember their way home, and everything is out of their control. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to stay, remember there is nothing greater than grace. What do you say to someone whose life is on the line, and they're unsure what happens after their last breath in time? What do you say to someone who's built you what you can break through, and it's so hard for them to hear the truth? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to say, remember there is nothing greater than grace. Don't lose hope, don't let go, don't give up, you are not alone, you are not alone. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. There is nothing greater than grace. There is nothing greater than grace. Maraming salamat sa magandang awit na ating napakinggan. The message that we are going to have this morning is about knowing God. So thank you so much for giving us the opportunity na tayo ay and the privilege to worship God kahit na ganitong paraan tayo ay sumasamba sa Panginoon. And I believe that this kind of worship to some, especially those who have sickness, it is a blessing sa kanila. It is a blessing also that I can see my brethren from different places, from Canada, US, and some part of the Philippines. Maraming salamat. Do you know God? Gaano kalalim ang inyong pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos? The prayer that Jesus taught to each one of us, it is a prayer of relationship. Our Father. So, Ama natin siya at tayo ang kanyang mga anak. At bilang kanyang mga anak, gaano kalalim ang ating relasyon sa kanya? Meron dalawang karakter sa Bible in which I'm going to use
sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bago tayo magpapatuloy mga kapatid, I would like to request each one of you to bow our heads and pray. Our most gracious and kind, loving Heavenly Father, thank you so much, dear Lord, for this opportunity to study your words. Enlighten our minds. Guide us through the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Dalawang karakter sa Bible ang aking napili. Isa rito si Paul, na dating Saul of Tarsus, at saka si Moses. Sino ba si Paul na ang naging alagad o apostol ng Panginoon? Siya noon ay tinatawag na Saulo ng Tarsis. Meron siyang pagkamamayan na pagiging Romano. At siya ay nasa tribe ni Benjamin. Kaya nga yung pangalan na Saul marahil ayon sa mga nag-aaral nakuha sa first king of Israel, ang pangalan ay si King Saul. And he was converted while going to Damascus. He was able to secure letter from the high priest to get some of the Christians na kanyang makikita para sila ay ipabilanggo at gayon din para sila ay ipapatay. Subalit samantalang siya ay papunta sa Damasco, nakatagpo niya ang ating Panginoon. And that was the starting point sa kanyang karanasan na bilang isang alagad ng ating Panginoon. He was a missionary to the Jews. At the same time, siya ay missionary sa mga Greeks. At ang sabi niya sa 2 Timothy 1:12, at dahil dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwala, maingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa akin hanggang sa araw na iyon. Paul said to Timothy while he was writing for the second time, ang sabi niya, I know whom I have believed. Brethren, do we know God? Kilala ba natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Gaano kalalim ang ating ngayong pagkaunawa sa Kanya? Bakit nasabi ni Paul na kilala ko ang aking sinasampalatayanan? I know whom I have believed. If you are going to read 2 Corinthians 11:22 to 28, ito yung kanyang naging karanasan when he became a Christian. And by the way, friends and fellow members of the Seventh-day Adventist Church, si Paul ay dating Pharisee. He was a Pharisee according to Acts 23 verse 6. His father was also a Pharisee. So siya ay isang Pariseo and member of the Sanhedrin. This is a body wherein kinikilala sa buong Israel ang bading ito at sila ang namumuno pagdating sa bagay na may kinalaman sa bayan ng Diyos. At ang sabi sa 2 Corinthians 11:22 to 28, I'll be reading in Tagalog. Sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 ulit, kulang ng isa. Yung sinasabing siya ay nakatanggap ng ang wika sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa.
Kasi yung pinakadulo ng latigong ito ay merong bakal. Pagka ito ay ipinadapo sa katawan ng sinuman, sumasama yung kanyang balat at saka yung kanyang laman. Kaya ang sabi, 4 na po, mamamatay na siya, pero kulang ng isa pa kaya hindi siya namatay. At ang sabi pa, sa 25, 3 ulit akong hinampas ng pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong pagpatuloy natin ang wika, nawasakan ng barko, isang araw na isang gabi, ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap at mga pagpupuyat sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na ito, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Kaya nabanggit ni Paul, I know whom I have believed, because when he became a follower of Jesus, siya ay naging Kristiyano, mga kapatid. Ito yung kanyang naging karanasan. Pero sabi niya kay Timothy, I know whom I have believed. At bago natapos ang kanyang pagkasulat sa 2 Timothy chapter 4, beginning verse 6 to 8, ganito ang kanyang nasabi. Tungkol sa akin ako'y binuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumarating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Pagkatapos niyang binanggit, mga kapatid, yung sinasabing, I know whom I have believed. He experienced so many hardships. Subalit, bago natapos ang kanyang pagkasulat sa aklat ng 2 Timothy, ang sabi niya, I have fought a good fight of faith. Bagamat mayroong kahirapan sa kanyang buhay, mga kapatid, ang wika niya, kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Ang tanong sa umagang ito, do we know God, friends? Do we know that in spite of the fact na tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, and yet we cling sa kanyang mga pangako, we cling to His promises of our God to each one of us. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, tayo ay hindi bibitaw sa katotohanan because we know whom we have believed. Ang second person na gusto kong dalin sa inyo, kung kanina ay nabanggit ni Paul, kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Merong isang karakter sa Bible naman, ayon sa Deuteronomy chapter 34, verse 10, ang wika ng ating Biblia. Deuteronomy chapter 34, verse 10, ang wika sa Tagalog, at wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses, na kilala ng Panginoon ng mukhaan. I would like to read this one in New King James Version sa English, mga kapatid, para yung ating mga kapatid na
hindi ganong bihasa sa Tagalog, ay gusto kong basahin ang wika dito. But since then, there was no arisen in Israel a prophet like Moses, whom the Lord knew face to face. Kanina, ang sabi ni Apostle Paul, I know whom I have believed. Pero itong lingkod ng Diyos na ito, kilala ng Diyos si Moses face to face. Yung pangalang Moses, mga kapatid, hindi ito isang Hebrew name. According to Exodus 2:10, ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ni Paraon at ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, sapagkat aking iniyahon siya sa tubig. Si Moses ay galing sa tubig sapagkat ayon sa storya, mga kapatid, ay hindi na maitago si Moses. For 3 months, tinago siya at nung hindi na maitago ngayon, gumawa ng basket ang kanyang mother at pagkatapos ngayon, pinaanod sa Nile River. At samantalang ngayong ang asawa o ang anak ni Paraon ay maliligo sa Nile River, napansin niya ang isang lumulutang na object, pinakuha sa kanyang mga alalay. At nung nakita ngayon, nung buksan yung basket na yon, ang laman ay isang bata, basa ng luha ang kanyang mga mata, pumapadyak, mga kapatid. At para bagang siya ay saved sa kamay ngayon ng anak na babae ni Paraon because there was a death decree for the Hebrews na mga lalaki. At ngayon, nung nakita ngayon ni Miriam na nakatago ngayon sa damuhan, para bagang ngayon na giliw ang anak na babae ni Paraon, kaya ang sabi, ma'am, pwede ba akong makakuha ng mag-aalaga sa batang yan? At pumayag ngayon si anak na babae ni Paraon, at ang kinuha ngayon ni Miriam, ang mother, of course, mother knows best, si Jochebed. At ang sabi ngayon ng anak na babae ni Paraon, ma'am, ang sabi, alagaan mo ang batang ito, bibigyan kita ng upa. Pero ang pinakamagandang upa na ibinigay sa kanya noong siyang ang mismong nag-alaga sa kanyang anak. Ang sabi nga sa Exodus chapter 2 verse 10, and the child grew and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So she called his name Moses, saying, because I drew him out of the water. Yun po ang kahulugan, mga kapatid, ni Moses, ang pangalan. At ang sabi ng ating Biblia, kilala ng Diyos ng mukhaan si Moises na kanyang lingkod. At ang pananampalataya ni Jochebed ay nalipat ngayon kay Moses, mga kapatid. Kaya nga, mahalaga ang papel ng mga magulang, especially the mother. Tinuro ang tungkol sa Diyos, what if ang nag-alaga sa kanya ay isang Egyptian? Possible ang kanyang dugo ay Hebrew, subalit ang kanyang karakter ay isang Egyptian. Kaya nga, yung pagkaturo ngayon ni Jochebed, siya ay naging follower ng ating Diyos, and much more, he became a leader ng bansang Israel. Ang wika ng ating Biblia, mga kapatid, ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 29, sa pananampalataya ng ipinako ay pinanganak si Moses, ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanila nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalatayang nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon at pinili pa niyang mapasama sa
kahapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. 26. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanang ng Ehipto sapagkat kanyang ipinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. 27. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi natakot sa puot ng hari sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Yan si Moses, mga kapatid. At si Moses, he was a man of prayer. Do you remember in chapter 17, verse 9 ng Exodo, samantalang sinalakay ng mga Amalekite ang Israel, ang sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng mga lalaking mandirigma at lalaban sa mga Amalekita o sa mga Amalekite. At ako, kasama ko si Hur at saka si Aaron, pupunta kami sa bundok, hawak ko sa aking kamay ang tungkod ng Diyos. Ang tungkod ni Moses ay naging tungkod ng Diyos. At si Moses ay nananalangin sa maghapon, mga kapatid. At bago lumubog ang araw ngayon, natalo ang mga Amalekites at nanalo ang bansang Israel. Kay Moses tinanggap o binigay ng Diyos ang 10 Commandments, mga kapatid. Do you remember noong siya ay tumakas sa Egypt at the age of 40? At pagkatapos, mga kapatid, 40 years siyang nanuluyan kay Jethro na isang priest, hari at saka priest si Jethro sa kanilang lugar. At napangasawa ngayon ni Moses ang isa sa anak ni Jethro. At samantalang siya ngayon ay nagpapastol ng tupa, ay nakita niya ang kabalaghan, isang burning bush. At bagamat ito ay nasusunog pero hindi natutupok. And that was the conversion of Moses, and he became the leader of God's people, mga kapatid. At isa sa kanyang karakter, he was a man of prayer, mga kapatid. At nabanggit ko nga kanina na siya nanalangin kasama si Aaron at saka si Hur. At ang ginawa din ng mga lalaking ito ay nilagyan ng bato ang kanyang mga kamay para nanatiling makataas. At sapagkat nakataas ang kanyang mga kamay, sila'y nanalo sa pakikipaglaban. And Moses was able to receive yung 10 Commandments na sulat mismo ng Diyos sa kanyang sariling daliri. Ang sabi sa Exodus chapter 34 verse 16, ganito ang ating mababasa. Ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas ng bato. Nakita ni Moses, mga kapatid, ang iba't ibang milagro. Yung ginawa ng Diyos, kung papaano ngayon nagkaroon ng salot sa Egypt. At noong nangamatay ang mga panganay sa Egypt, pinaintulot ngayon ni Pharaoh na sila'y aalis upang sumamba sa tunay na Diyos. Subalit, ayon nga sa Tagalog, nang inmasmasan si Pharaoh. Nung nakapag-isip-isip ngayon, ang sabi, bakit natin pinayagan itong mga Israelita na umalis? Ngayon, hinabol ni Pharaoh kasama ang kanyang mga soldiers na merong mga chariot. At noong ngayong hindi maaring makatakas ang bansang Israel sa kamay ni Pedro sapagkat sa harapan ay dagat na pula. Sa magkabila ay matataas na bundok. Sa likod ngayon yung mga sundalo ni Pharaoh. Ang ginawa ng Diyos through Moses, mga kapatid, kanyang tinaas ang tungkod at pagkatapos ngayon ang dagat na pula ay nahati. At ayon sa mga nag-aaral sa Biblia, yung pinakamakitid na bahagi ng dagat na pula ay merong 24 kilometers. At noong nakatawid na ang pinakahuling Israelita, nagsauli ang dagat na pula.
nangalunod ang mga sundalo ni Pero kasama ng mga chariot. At ayon sa mga nag-aaral hanggang ngayon sa seabed ng Red Sea, mga kapatid, ay meron pa ring mga chariot. It goes to show na ang account about noong ang mga sundalo ni Pero ay nangalunod ay totoo ayon sa kasaysayan sa Biblia at gayon din sa mga ebidensya ng mga nag-aaral sa Biblia, mga kapatid. So nakita ngayon ni Moses at ibang mga miracle na ginawa ng Diyos. Tuwing umaga sila ay kumakain ng mana at ang sabi ng Biblia sa aklat ng mga awit o Psalms chapter 74 verses 24 and 25, ang mana ay angel's food, mga kapatid. Tuwing umaga nahulog ang angel's food maliban araw ng Sabado. Ang kanilang mga damit for 40 years ay hindi na luma. Maraming mga miracle ang nakita ni Moses, pero one thing ang kanyang hiningi sa Diyos. Exodus chapter 34 verse 18 to 23, ang sabi ng ating Biblia, sinabi ni Moses, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Show me your glory. That was the request of Moses to our God. Pero ano ang tugon ng Diyos? Verse 19, at kanyang sinabi, aking paraanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, ang aking ibahayag ang aking pangalan ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Ngunit, kanyang sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at ako'y mabubuhay. Moses, ang sabi ng Panginoon, walang taong maaaring makakita sa aking mukha to see my glory, at ang sabi, sapagkat ang taong makakita ng aking mukha ay mamamatay. Verse 21, at sinabi ng Panginoon, masdan mo, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato, at pagkatapos ito pa ang sinabi ng Diyos, verse 22, at samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang biyak na bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Mga kapatid, kung kayo ang nasa lugar ni Moses, Moses, you cannot see my face, but you can see my back. Ako, makita ko man lamang yung daliri na pinansulat ng Panginoon sa dalawang tapyas na bato. That will be enough for me. Subalit si Moses, ang sabi ng Panginoon, Moses, you can see my back. Verse 23, pagkatapos aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, subalit ang aking mukha ay hindi makikita. So, pinakita ng Diyos sa kanya ang kanyang likuran, sapagkat noong nagdaan ng Panginoon, tinakpan ng Diyos sa kanyang mga daliri ang mukha ni Moses, at pagkatapos ngayon, noong nakadaan na ang Diyos, inalis ng Diyos ang kanyang kamay sa mukha ni Moses, at nakita ni Moses ang likuran ng ating Panginoon. And you know, when Moses was able to see the back of our God, ang sabi sa Exodus chapter 34, verses 5 to 7, ang wika ng Biblia, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya. Maganda mga kapatid, gusto kong basahin sa English para naman makinabang lalo ang ating mga kapatid na
hindi gano'n nakakaunawa ng Tagalog. Ano sabi sa Exodus chapter 34? Mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Verse 5 to 7. Now the Lord descended in the cloud, and he stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions. Anong sabi mga kapatid? Noong nakita ngayon ng Diyos o ni Moses ang Diyos, ang sabi niya, God is a loving God. God is a merciful God. At sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 29, anong sabi? Pagkatapos ngayon, mayroong karanasan, mga kapatid, si Moses sa ating Panginoon. Ang sabi sa ating Biblia, Exodus chapter 34 verse 9, nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang 2 tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya. Habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Let me read, my friends, in English, verse 29. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Verse 35. And wherever the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, then Moses would put the veil on his face again until he went in to speak with him. Ano nangyari mga kapatid? Noong ngayong nakita ng bansang Israel, si Moses, ang kanyang mukha nagliliwanag. Why? Because the character of God was seen in Moses. Mga kapatid ko, my brethren, when we were able to experience God's love, kapag ating naranasan yung kanyang pag-ibig, yung kanyang ngayong pagkapatawad sa ating mga kasalanan, makikita sa atin ang karakter ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, nakita na ba sa akin si Kristo? Do I know God? Kilala ba ako ng Diyos, mga kapatid? Si Moses, noong siya ay bumaba sa bundok, galing sa pakikipag-usap sa Diyos, mga kapatid, ang sabi ng ating Biblia, nagliliwanag ang mukha ni Moses. Ganyan ang isang tao na kapag nakaranas siya sa karakter ng Diyos, marunong magpatawad. Marunong ba tayong magpatawad? Mahabagin ng Diyos, mga kapatid. Nakikita ba sa atin ang kahabagan ng Diyos? O mga kapatid ko, kay Moses ngayon, siya ay naging katulad ng Panginoon kung bakit nasabi ng ating Biblia, kilala ng Diyos si Moses ng face to face. Si Moses ay naging larawan, mga kapatid, ng mediator. You know, in the Bible, we have mediator between God and man, and that is Jesus Christ. Pero sa Old Testament, larawan siya ng mediator. Do you know in Numbers chapter 12, verses 1 to 13, si Miriam at saka si Aaron ay nagsalita laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawas sapagkat talagang
nag-asawa siya ng isang babaeng Kusita. Verse 2, at na kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nagsasalita sa pamagitan lamang ni Moses? Hindi ba nagsasalita rin naman siya sa pamamagitan natin? At narinig ito ng Panginoon. Kaya nga sapagkat nagsalita si Aaron at saka si Miriam laban kay Moses, si Miriam ay nagkaroon ng ketong. At noong kinausap ngayon ni Aaron si Moses, nanalangin ngayon si Moses sa Diyos, nawa aalisin ang ketong sa kanyang kapatid. Marahil kung ibang mga tao katulad ng iba na napahamak si Miriam, sabihin sa kanya, buti nga nagkaroon ka ng ketong. Pero mga kapatid, si Moses ay nanalangin pa na alisin ng Diyos ang ketong kay Miriam. At ang sabi sa verse 3, ang lalaki ngang si Moses ay napakahamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. He is the most meekest man ever lived in this world. Isa pa mga kapatid, naglarawan na siya ay isang mediator sa bilang 14 verses 11 and 12. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ako ahamakin ng bayang ito at hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin sa kabila ng mga tanda na aking ginawa. Hahampasin ko sila ng salot at tatanggalan ko sila ng mga mana. Gagawin kitang isang bansang mas malaki at mas matibay kaysa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, matigas ang ulo ng bansang Israel. Moses, ikaw na lang ang aking pararamihin. Ikaw na lang ang aking pagpapalain. Hayaan na silang mga mamatay. Subalit mga kapatid, ayon sa ating Biblia, namagitan si Moses sa Diyos at hindi natuloy, maaaring sabihin natin, ako'y pinagpala ng Diyos, ako na lang ang pagpapalain ng Diyos. Isang karangalan, mga kapatid, pero kay Moses, mga kapatid, hindi ganon. Subalit, sa kanyang karanasan, nagkaroon ng mali si Moses. Marahil sapagkat araw-araw, Moses, anong aming kakainin? Moses, anong aming iinumin? At ang sabi sa atin sa Biblia, ayon kay Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, yung batong sumunod sa kanila ay si Kristo, ang sabi ni Paul. Ano nangyari noong pumunta naman kay Moses ang mga Israelita sapagkat wala silang tubig? Ang sabi sa Bilang 20 verses 1 to 13, ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan ay dumating sa ilang ng sin ng unang buwan at ang bayan ay nanatili sa Kades. Si Miriam ay namatay at inilibing doon. At walang tubig na mainom ang kapulungan. At sila'y nagpulong laban kay Moses at kay Aaron na gustong batuin ng mga Israelita si Moses at saka si Aaron. Subalit sila'y pinigilan ng Diyos, mga kapatid. At sa marahil nawala na ang kanyang pagiging pasensya. At ang ginawa ni Moses, sa halip na ang sabi ng Diyos sa kanya, magsalita ka lang sa bato at lalabas ang tubig. Ano nangyari? Pinalo ng twice ni Moses ang bato. Lumabas ang tubig, pero ito yung kanyang pagkakamali. Verse 7, ang sabi, nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, kunin mo ang tungkod at tipunin mo ang kapulungan, ikaw at ang kapatid mong si Aaron, at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka, maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Subalit, ang sabi sa 9, verse 9, at kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon at naggaya ng inutos sa kanya, tinipon ni Moises at Aaron ang kapulungan. At ang sabi, makinig kayo ngayon, mga
mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking balong ito? Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at 2 ulit hinampas ng kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas na sagana at uminom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Sinabi ng Panginoon kay Moses at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meriba na kung saan nakipag-away ang mga anak ni Israel sa Panginoon. Nagalit ang Diyos sa pagkakamali ni Moses. Kaya ang sabi ngayon ni Moses, kung babasahin natin ang Deuteronomy chapter 4:21, ang sabi ni Moses, nang dahil sa inyo, ako'y hindi makakapasok sa lupain ng Kanaan. Hindi siya pinapasok ng Panginoon. Subalit mga kapatid, siya'y umakyat sa bundok ng Horeb. Nakita niya ang kalaparan ng lupang Kanaan, pero hindi siya nakapasok. At ang sabi ng ating Biblia, at the age of 120, namatay si Moses, inilibing siya ng Diyos. Hindi alam ng mga Israelita ang kanyang libingan. Pero mga kapatid, ayon sa Judas 1:9, subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa diablo ay nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Kaya nga si Moses, mga kapatid, dinala sa langit ng ating Diyos sa magitan ni Miguel. At nakita ngayon ng mga Israelita si Moses sa Mount of Transfiguration, at nandoon si Elijah, si Jesus, at gayon din si Moses. At si Moses ay kumakatawan sa mga anak ng Diyos na namatay sa lupang ito, subalit bubuhayin sila ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos kay Moses? Bagamat meron siyang isang pagkakabali. Deuteronomy chapter 34, verse 10. At wala pang bumangon na propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Mga kapatid, kilala ba kayo ng Diyos? Kilala ba natin ang Diyos? Merong sinabi si Billy Graham na isang evangelist. Gusto ko pong ipakita sa inyo o basahin sa inyo, mga kapatid. Itong sinabi ni Billy Graham, ang sabi niya, what is the use of being famous on earth when heaven does not know your name? Kung minsan I'm proud in saying aking pong pinaglingkuran ng church sa active duty for 47 years. But the question to myself, kilala ba ako ng Diyos? O yung sinasabi kanina na binasa ng ating kapatid, babasahin ko mga kapatid sa Matthew 7:21 to 23, ang sabi ng Biblia. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagprofesiya kami sa iyong pangalan at nagpalabas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayoy ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ba ito masakit, mga kapatid? These people, they serve the church. They serve the Lord. Nagpalabas sila ng mga demonyo hindi sa pangalan ni Satan, kundi nagpalabas sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. Gusto kong basahin, mga kapatid, sa English. Ang sabi sa verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And when I will declare to them, I will never knew you. Never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Mga kapatid, kanina ay ating binasa yung kay Paul. Ang sabi ni Paul, I know whom I have believed. At ang sabi naman ng Panginoon kay Moses, I know Moses face to face. At wala pang taong katulad ni Moses, mga kapatid, na kilala ng Diyos mukhaan, at wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Brethren, when we know God, kung kilala natin ang Diyos, bagamat darating sa atin ang maraming pagsubok, maaring ang ating buhay ay mawawala, pero ating panghawakan ng matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. The question this morning, do we know God? Kilala ba tayo ng Diyos? At ang aking samot dalangin, nawa tayo ay magtapat sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. This is my prayer.
Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa mga mahalagang mga katotohanan na aming napag-aralan. Masabi nawa namin, kilala ko ang aking Diyos na pinaglilingkuran. At ako'y kilala ng Diyos na aking sinasamba. Pagpalain po ang bawat isa, tanggapin nawa ng bawat isa ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailan paman, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.